Makasaysayang araw sa ating lahat. Ang ating tatalakayin sa Araling Panlipunan 7, Quarter 1, Week 1 ay ang pisikal na heograpiya ng Timog Silangang Asya. Ang kasanayang pampagkatuto na ipaliliwanag ang mahalagang ginampanan ng katangiang pisikal ng Pilipinas at ng rehiyon sa pagbuo ng sinaunang kasaysayan at kalinangan ng mga mamamayan sa Pilipinas at Timog Silangang Asya. Ang mga paksa ay ang lokasyon ng Timog Silangang Asya at pisikal na katangian ng rehiyon, ang mainland at insular. Bago natin isagawa ang pagtalakay sa aralin, isagawa muna natin ang gawaing paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, ang Loop Award. Mula sa loob ng kahon, hanapin sa anumang direksyon ang salitang tinutukoy sa bawat bilang. Una, ito ay tumutukoy sa pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Ikalawa, ito ay ang malaking masa ng lupain ng mundo. Ikatlo, ang pinakamalaking kontinente sa sukat at populasyon. Ikaapat, ang tawag sa isang yugto ng kaunlaran ng isang lipunan. At ikalima, ang tawag sa isang malawak na zona kung saan madalas na nagaganap ang mga paggalaw ng lupa at pagputok ng mga bulkan. Nahanap mo ba ang mga salitang ito? Ang heograpiya, kontinente, Asya, kabihasnan at ring of fire. Ang mga salitang ito ang tinutukoy sa bawat bilang. Ang mga kahulugan ng mga salitang nabanggit ay ating malalaman sa ating pagtalakay sa aralin. Isagawa din natin ang isa pang gawain, ang mainland o insular. Sagutan ang talahan na yan batay sa iyong kaunang kaalaman tungkol sa Timog Silangang Asya. Ano-ano ang mga bansa ang kabilang sa mainland at insular? Isulat sa iyong kwaderno ang sagot. Naisulat mo ba ang mga bansang ito para sa mainland Southeast Asia? Ang Myanmar, Thailand, Laos, Cambodia, Vietnam, Singapore, at kanlurang bahagi ng Malaysia. Para naman sa insular Southeast Asia ay ang Indonesia, Pilipinas, Timor-Leste, Brunei Darussalam o Brunei Darussalam, silangang bahagi ng Malaysia. Pisikal na heograpiya ng Timog Silangang Asya, lokasyon. Narito ang mapa ng daigdig, suriin natin. Maaari ding hanapin kung nasaan ang Asya, lalo na ang Timog Silangang Asya. Saan kaya ang kinaroroonan nito? Ang Timog Silangang Asya ay matatagpuan sa timog ng mainland China, silangan ng Timog Asya at Bay of Bengal, kanluran ng Oceania at Pacific Ocean at hilagang kanluran ng Australia. Ito ay nakalatag sa tropics na nasa gitna ng globo sa pagitan ng Tropic of Cancer sa 23 degrees, 26 minutes and 7/10 of a minute latitude hilagang hating daigdig at Tropic of Capricorn sa 23 degrees, 26 minutes and 7/10 of a minute latitude timog hating daigdig, maliban sa pinakahilagang bahagi ng Myanmar na nakalagpas sa hilaga ng Tropic of Cancer. Ang kabuang lupain ng Timog Silangang Asya ay nakalatag sa tagpuan ng tatlong pangunahing continental plates ng Eurasian, Indo-Australian at Pacific plates. Ito ang dahilan kung bakit ang rehiyon ay kabilang sa zona ng Pacific Ring at Circumseismic Belt. Dahil dito, ang rehiyon ay katatagpuan ng maraming fault o lamat sa lupa at folding o pagtiklop ng pataas ng lupain na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng matataas na lupain o bundok at pagputok ng mga bulkan sa rehiyon. Halimbawa ng fault ay ang Philippine Fault Zone na may habang 1,200 km na binabagtas ang kabuuang kapuluan ng Pilipinas. Ito ay nagmumula sa hilagang kanluran ng Luzon patungo sa timog silangan ng Mindanao.
Ang Timog Silangang Asya ay may habang 6,473,376 kilometer mula sa Hilagang Kanluran at hanggang Timog Silangang bahagi nito. Sinasaklaw nito ang may 13 million kilometers square na lupain at dagat, kung saan ang sukat na 4,496,219.36 kilometers squared ay binubuo ng lupain. Ito ay binubuo ng mga hangganang politikal na lumikha ng iba't ibang hugis at sukat. Ang mga hangganang politikal na ito ay nalikha ayon sa likas na katangian, pagkakatulad ng mga katutubong pangkat na angking lupain at kasunduang politikal. Ang Timog Silangang Asya ay rehiyon ng mga tangway, pulo, kapuluan, aplaya, look, makipot na look at golpo. Ang kaisa-isang landlocked na bansa sa rehiyon ay ang Laos, na nahahangganan ng China, Vietnam at Thailand. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng dalawang magkaibang bahagi. Ito ay ang mainland na Timog Silangang Asya at insular na Timog Silangang Asya. Ang rehiyong mainland ay karugtong ng bahagi ng kontinente na nakakonekta sa India sa kanluran at Pacific Ocean naman sa silangan. Samantala, ang rehiyong insular naman ang magkakasunod na kapuluan sa timog at silangang bahagi ng rehiyong mainland. Ang West Philippine Sea ang nagsisilbing hangganan sa pagitan ng dalawang rehiyon. Ang mainland Timog Silangang Asya o mainland Southeast Asia ay binubuo ng mga bansang Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam at Singapore sa pinakatimog na dulo ng Malay Peninsula. Ang mga bansang Cambodia, Laos at Vietnam na matatagpuan sa silangang bahagi ng rehiyon ay kilala ring Indo-Chinese Peninsula o Indochina. Samantala, ang Malaysia ay bahagi ng rehiyong mainland at insular. Ang kanlurang bahagi nito ay nasa Malay Peninsula at ang silangang bahagi naman ay nasa pulo ng Borneo. Matatagpo ang nakalatag ng may 144,841 kilometro mula sa ulo ng Gulf of Thailand hanggang Singapore ang Malay Peninsula. Ito ay bahagi ng lupaing mainland, ngunit kahawig din sa maraming ekolohikal at kultural na katangian sa nakapaligid na mga pulo dito. Dahil dito ang Malay Peninsula ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng rehiyong mainland at insular. Hinahati ang peninsula ng pinakamakitid na bahagi nito ng Isthmus of Kra. Matatagpuan sa mainland Southeast Asia ang 5 mahalagang ilog. Ito ay ang mga Mekong, Red, Irrawaddy, Salween at Chao Phraya. Ang mga ilog na Mekong, Red at Irrawaddy ay dumadaloy mula sa Himalayas ng India. Ang Mekong River na pinakamahabang ilog sa rehiyon na nagsisilbing hangganan sa pagitan ng Laos at Thailand ay patuloy na umaagos papasok ng Cambodia hanggang sa Vietnam, kung saan matatagpuan ang malaking delta sa tabi ng lungsod ng Ho Chi Minh. Ang Red River naman ay umaagos mula sa China papasok sa Hanoi hanggang sa Red River Delta ng Gulf of Tonkin. Ang Salween at Irrawaddy Rivers naman ay dumadaloy sa kahabaan ng Myanmar na nagpapasagana sa pusod ng pangunahing sakahan ng bansa. Samantala, ang Chao Phraya River na matatagpuan sa Thailand ay nakalikha ng mga sangang ilog sa mga lupang pinaninirahan ng higit sa nakararaming populasyon ng bansa. Mga bundok. Karaniwang ang hanay ng mga bundok mula sa hilaga patungo sa timog ng rehiyon na nagpapahiwalay lamang ng ilang pangunahing ilog at lambak-ilog. Bagamat maraming hanay ng mga bundok, matatag at mapayapa ang mga bulkan sa rehiyon maliban sa manakanakang lindol sa hilagang bahagi nito. Ang hanay ng bundok sa rehiyon ay nagmumula sa Tibetan Plateau patungo sa kanlurang bahagi ng Myanmar na bumubuo sa Patkai Range, Naga Hills,
Chi Hills at mga bundok ng Arakan. Ang isa pa sa pangunahing hanay ng bundok sa rehiyon ay nagmumula naman sa silangan ng Myanmar patungong hilagang kanluran ng Thailand na umaabot hanggang Timog Istmo Sobra sa Malay Peninsula. Matatagpuan naman ang hanay na bundok ng Anamis Cordillera sa kanluran ng Laos at Vietnam. Matatagpuan din sa bahaging ito ang mga talampas na inaabot lamang ng 500 hanggang 2,000 talampakan. Halimbawa nito ang Sha Plateau sa silangan ng Thailand at kanlurang Laos. Ang kalawakang kapatagan at lambak ng rehiyon ng mainland ay matatagpuan sa katimugang bahagi nito. Ang pinakamalawak na kapatagan ng rehiyon ay ibabang Mekong Basin na nakasaklaw sa Kalakhang, Cambodia at katimugan ng Vietnam. Ang Mekong Basin sa Cambodia ay mataas lang ng kaunti mula sa level ng ibabaw ng dagat o sea level na naliligiran ng mga bulubundukin. Dito matatagpuan ang Tonle Sap na kilalang pinakamalaking lawa sa Timog Silangang Asya. Insular Southeast Asia o Insular Timog Silangang Asya ay kinabibilangan ng mga bansang Brunei Darussalam, mga kapuluan ng Indonesia at Pilipinas, Timor-Leste at pulo ng Borneo na bahagi ng Malaysia. Ang mga bansang ito ay nalikha sa tagpuang hangganan ng 3 tectonic plates o malaking tipak ng lupain ng daigdig sa rehiyon. Ang paggalaw ng mga tectonic plates na ito ang naging dahilan ng pagkakaroon ng maraming pulo at lawa, mahahabang hanay at matataas na bundok sa rehiyon. Ito rin ang sanhi kung bakit madalas na nakararanas ng paglindol at pagputok ng mga bulkan sa rehiyon. Ilang halimbawa nito ay ang pagputok ng Mount Pinatubo noong 1991, gayon din ang manakanakang pagputok ng Mount Mayon at Mount Taal sa Pilipinas, at ang lindol na may magnitude 9 na naganap noong 2004 sa Sumatra, Indonesia, na naging sanhi ng malawakang sakuna na umabot hanggang sa rehiyon ng Indian Ocean. Ang rehiyong insular ay saklaw ng tinatawag na Sunda Shelf. Ang Sunda Shelf ay karugtong ng Continental Shelf papuntang Timog Silangan mula sa Gulf of Thailand hanggang Java Sea. Ang kalagitnaan ng mga pulo sa rehiyon ay katatagpuan ng mataas na lupain na pinagmumula ng mga ilog na umaagos patawid sa mga kapatagan. Ang mababaw na katubigan ng Sunda Shelf ay mahalagang daanang pangkalakalan ng mga taong naninirahan sa mga pulo. Sa kabilang dako, ang mga pulo sa Timog Silangang Asya tulad ng Moluccas or Maluku at New Guinea ay nakalatag naman sa Sahul Shelf na karugtong ng Australian Plate sa hilagang kanluran na bahagi ng Asya. Ang puok sa pagitan ng Sunda Shelf ay tinatawag na Walasi. Ang mga nabanggit na pulo maliban sa silangang bahagi ng New Guinea ay bahagi ng Indonesia. Ang Indonesia na binubuo ng tinatayang 18,110 na mga pulo ay kinikilalang pinakamalaking kapuluan sa daigdig. Ito ay matatagpuan sa Pacific Rim at nagtataglay ng 150 aktibong bulkan kasama ang bantog na Krakatoa. Ang pagputok ng Krakatoa noong 1883 ay naging sanhi ng kabuoang pagkasira ng bulkan na lumikha ng ilang maliit na pulo. Naging sanhi rin ito ng tsunami na umabot hanggang baybayin ng Timog Africa at ang dami ng abo at gas na inilabas nito sa atmosfera ay naging sanhi ng pansamantalang paglamig ng klima sa daigdig, kung kaya't ang sumunod na taon ng 1884 ay kinilalang taong walang tag-init. Samantala, matatagpuan naman sa Timog Silangang bahagi ng rehiyon ang kapuluan ng Pilipinas. Ayon sa National Mapping and Resource Information Authority, ang Pilipinas ay binubuo ng tinatayang 7,641 na mga pulo sa kasalukuyan at matatagpuan sa pagitan ng West Philippine Sea at Pacific Ocean.
Ito ay lumitaw sa pagitan ng dalawang bloke ng oceanic crust sa hangganan ng Eurasian at Pacific plates. Bunsod ng lokasyong ito, ang Pilipinas ay katatagpuan ng tinatayang 300 na mga bulkan kung saan 24 sa mga ito ay aktibo. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS, ang mga bulkan ng Mayon, Pinatubo, Taal, Hibok-Hibok, Bulusan at Canlaon ang ilan sa mga aktibong bulkan sa kasalukuyan. Ang tinatayang 300,000 km² na sukat ng Pilipinas na may kabuang baybayin na 36,289 km ay nahahati sa tatlong pangunahing pangkat ng mga pulo. Ang Luzon sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas, ang pangkat ng mga pulo ng Visayas, at ang Mindanao na matatagpuan sa katimugan ng bansa. Matatagpuan din sa rehiyong insular ang Sunda Islands. Ang Sunda Islands ay tumutukoy sa pangkat ng mga pulo sa Kapuluang Malay na nahahati sa 4 na bansa ng Brunei, Timor-Leste, Indonesia at Malaysia. Ito ay nauuri sa Greater at Lesser Sunda Islands. Sunda Islands. Ang Greater Sunda Islands ay binubuo ng Sumatra, Java at Celebes na bahagi ng Indonesia at Borneo na bahagi ng Brunei, Indonesia at Malaysia. Samantala, ang Lesser Sunda Islands ay binubuo naman ng Bali, Lombok, Sumba, Flores at Alor na bahagi ng Indonesia at Timor-Leste or East Timor. Ang Timor-Leste ay matatagpuan sa pinakatimog na gilid ng Indonesia. Ang bansang ito na tinatayang may sukat na 32,000 km² ay nagsisilbing tulay sa pagitan ng Australia at Asia. Dahil nasa hangganan ng continental plate, ito ay mabundok at nagtataglay lamang ng 8% ng lupaing maaaring tamnan. Kaiba sa Timor-Leste, ang Brunei Darussalam na matatagpuan sa hilagang baybayin ng Borneo ay halos binubuo ng kapatagan na may mga bundok sa silangan. Ito ay katatagpuan din ng makitid na baybayin. Matapos ang ating pagtalakay ay isagawa naman ang gawaing kaugnay na paksa-isa ang lokasyon at pisikal na katangian ng Timog Silangang Asya. Ito ay pagproseso ng pag-unawa. Gumamit ng KWL or AGN chart, ilagay sa hanay ang mga impormasyon na alam, isulat sa hanay ng gustong malaman ang nais pang matutunan sa aralin, at isulat naman sa hanay ng natutuhan ang iyong mga natutuhan sa ating tinalakay. Isulat ang inyong mga sagot sa kwaderno. Maaari ninyong isulat ang talahanayang ito ng AGN. Muli, mag-aral is fun sa AralPan. Narito din ang ating mga references.